Isang truck ng kamatis mula Quezon ang itinapon ng mga magsasaka dahil umano hindi mabenta ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Bumaba na rin ang presyo ng kamatis sa lugar. Mula sa dating 70 hanggang 120 pesos kada kilo, nasa 30 hanggang 35 pesos kada kilo na lang ito ngayon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Gilbert Cumila, ang General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa inyong mga tagapakinig. Sir Gilbert, bakit po kinailangang itapon itong isang truck ng kamatis? Hindi na po ba talaga pwedeng kainin ang mga ito or sana ipinamigay na lamang po? Bale, itong nag-viral na video is naganap yan noong Sabado. So, noong Sabado, hindi na nabenta kasi mga 70% sira. Kaya nagdesisyon yung may-ari na iuwi na lang at ipamigay yung mga pwedeng maipamigay na libre. Yung hindi pwede, talagang back to farm, itapon sa farm. So, ganun po yung nangyari doon at ito ay nanggaling sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. Hindi po sa Nueva Ecija at hindi po sa Quezon. May oversupply ho ba talaga? Paano po ba ang system niyan? Bakit too late na? Or bakit walang bumibili? Bale, ang nangyari dyan is inferior kasi yung quality. Nasa class C. Ito yung mga huling harvest bago namatay na actually yung mga dahon ng kamatis. Kaya dahil inferior yung quality, tuloy-tuloy yung dating ng bagong pitas, yun ang priority binibili ng mga buyers. Kaya mga 2-3 gabi sa terminal, ganon, mga 70 to 80% sira na. Ang isang dahilan, malapit nang mamatay yung tanim na kamatis, hindi na nag-i-spray yung magsasaka. Kaya alam na alam ng mga buyers ang itsura ng last cut or last gather na kamatis kumpara sa mga first hanggang 10th harvest na maganda pa ang quality. Ganun po ang nangyari sa kamatis na yon, ma'am. Pero masasabi po natin na wala naman pong oversupply ng kamatis. Nagkataon lang ito na marami-rami yung hindi magandang kalidad o sabi nyo nga po yung last harvest na ng batch ng kamatis. Wala pong oversupply. Ang nangyari lang kasi, kung matatandaan natin, mula June hanggang July, nasa 70 hanggang 120 ang kamatis dito pa lang sa NBAT. Dahil wala pang maharvest dyan sa Southern Tagalog, kaya may mga mahigit 4 na buyers from Batangas and Laguna na nag-rent for 2 months dito sa NBAT dahil wala silang mabili dyan sa ibang probinsya. Nung last week, umuwi na yung mga yon kasi meron nang mabili sa Batangas, Laguna. Kaya nag-drop yung presyo from 60 to 120 per kilo, nagiging 55, naging 33, then nagiging 28 kahapon, ngayon 27 na lang ang average. When we say average, class B, 25, 35 yung pinakamaganda. Ganun po ang sistema ng kamatis na negosyo dito sa atin. Hindi po ito ang unang beses na itinapon na lang yung mga kamatis dyan po sa Nueva Vizcaya dahil po hindi mabenta. Or sabi nyo nga po, in this case din ay hindi maganda, hindi pasado yung kalidad. Nakikipag-ugnayan na ho ba kayo sa Department of Agriculture kaugnay nito? At para hindi rin masayang, ano bang pwedeng tulong ang maibibigay ng Agriculture Department? Anong assistance ang gusto nyo pong hilingin sa kanila? Yes, ma'am. Nakikipag-ugnayan naman po ang NBAT at sa Department of Agriculture. Actually, may empleyado sila. Nandito naka-assign sa NBAT for volume and price monitoring. Ang ginagawa natin is pag may mga oversupply is namomobilize naman ng DA yung kanilang kadiwa trucks para pagka umaabot na ng less than 10 pesos per kilo,
naghahanda na kami, namimili ang kadiwa at ng iba pang organization para maibenta, para hindi masira. Kaya lang ito, actually mataas pa rin yung presyo. Sana kung Class C nabenta ng 12 pesos is okay pa rin sa magsasaka. So sa Bakit? Department of Agriculture tumutulong naman sila at yun nga nandito yung inumpisahan nilang pinunduan yung multi-fruit and juice processing facility na kapag matapos makakatulong din sa ating food security program. So Pero hindi meron pa po ding mga tapos yung volunteer facility. organization na nag-aayuda. Kaya Oo. nga lang, unexpected ito na biglaan naman na nung umuwi na yung mga buyer na temporary nandito, ganito na kabilis bumaba yung presyo ng kamatis. Yung pong isang truck na yun, more or less, ano ang halaga nung nasayang na kamatis? Kung yung halaga, kung halimbawa sa presyong 20 pesos, kung yan is yung 10 crates kasi is nasa 22 kilos. So nasa 1,000 kilos siguro yon. So mga 25,000 ang halaga. Ano po ang tingin nyong dapat maging aksyon para maiwasan na po ito? Sayang pa rin. I understand na sabi nyo nga po, hindi na kasi magandang klase. Class C na siya. Pero mapapakinabangan pa rin eh. Ano po ang magandang dapat na aksyon habang hinihintay din yung sinasabi nyo pong facility para hindi na po ito maulit? Ang mabilis na aksyon, meron sanang pondo na hawak ng private sector para pag may ganitong oversupply within hours is mabili ng kahit mababa para maipamigay. Actually, mahirap nang ibenta itong mga ito. Kaya ang NBAT, ginagamit namin yung maliit na corporate social responsibility fund namin para kung nag-single digit yung kamatis at ibang gulay, tumutulong kami. Pati yung ibang LGU, bumibili sila para ipamigay. Kasi mahirap na talagang bilhin ito para ibenta. Kasi within 24 hours, masisira na kung mga ganitong klase. Dapat po ang Department of Agriculture ay tumutulong dyan sa inyo para nako-connect sa mga iba't ibang LGU. Napakadali naman na pwedeng papadala po namin sa inyo yung 500 kilos or 1,000 kilos na ito para ipamigay. Hindi naman kailangan, siyempre sa government, matagal ang bayaran. Pero at least, siguradong nabili at naipamigay at napakinabangan. Di po ba? Opo, ganun po yung ginawa nila. Ginamit nila yung mga private co-op para mabilis ang desisyon. Kaya maraming naibebenta noon na yung mga expected na oversupply. Pero ngayon, hindi naman oversupply. Kaya nga lang ito, naging hindi priority. Kaya ang advice namin sa mga magsasaka rin, huwag nang i-harvest yung alanganin. Dahil kung 120 ang kamatis na good, kahit yung Class C nabebenta ng 30, pera pa rin. Yun yung nasanay nila. But ngayon na nangyari ito, yung mga farmers kung alanganin na, hindi na nila hinaharvest yung alanganin na sa farm pa lang para maiwasan ang dumarating dito na hindi mabebenta. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Gilbert Comila ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal.